kayo ha. Talaga nandyan na naman si Brother Israel James. Salamat po at salamat kay Pastor Lopez. Oo, talaga. Maraming nag-greet sa iyo dito, Pastor Lopez. Kasi, ngayon ko lang naintindihan kung bakit Bonifacio ang first name mo. Kasi ang araw na ito, Bonifacio Day. Kaya sinasaluduhan ka namin, isa kang hero. Kung gaano si Andres Bonifacio ay hero noon. Ikaw ang hero ngayon sapagkat hindi lang dito sa earth ka naging productive, kundi may eternal value dahil he that winneth souls is wise. Diba, John Paul Maborang? Kaya happy birthday, Pastor Lopez. Oo, salamat ng marami. Binati ka ng mga membro dito, kapatid. Binati ka ni Sister May at Sister Marie, Ronaldin Marie Bautista Malanot. Ay, alam nyo yung dalawang ito, Pastor, talagang ginagalang nilang pastor. Kasi how can they hear without a pastor daw? Pastor Gilbert, nandyan kayo. Welcome, Pastor Gilbert. Okay, wag mo kalimutan bukas sa Pastor Gilbert. And then Pastor Frank Magigad from Piat, Philippines pala, sorry. And then ito pala, tignan nyo si Ma'am Roselina Alpay. Mga daw, katatanggap ko lang ng text nyo. Talaga ha? Kayo ang pangalawang nagpadala ng inyong mga suporta dito. Ang laki naman nito, sister ha. Pakisabi kay Brother Dante, Brother Dan, at Brother Aram, sister ha. Maraming salamat po. Tingnan nyo yan. Nandyan sila Ma'am Naomi Taguba and family na nanonood sa atin at ganyan din si Ma'am Lailani Mahilo Makapagong. Preacher Federico Basal Jr. from Aurora, Philippines. Ayun. And Pastor Tometante and the whole family from West Amolong, Philippines. Ayan. Ma'am Esther from Persia near the Persian Gulf. At binabati din natin si Attorney Engineer Remy Caleda at Palatan family. Nandyan si Banaya at Grisa Metralaya pala. Una-una na naman si Sir Mario Legaspe de Ocampo. Happy birthday sa inyo. Nandyan si Madam Jaisel de la Cruz. Tignan mo yan. Kaya Pastor Gilbert, punta ka rito, tulungan mo ko gagawa ng lamesahan. Okay. Thank you, sister talaga. Pakisabi lang talaga, Sister Rosalina. And Pinsan Mayodong, nandyan talagang mga kamag-anak ko talaga. Oo. Kaya hindi Rizal ang pangalan. Oo nga pala. Talagang ang ka-classmate ko talaga. Hero ka. Because tayong pagtagal na natin nagpipreach ha. From 1974 to 2021, mag-22 kung hindi pa mag-rapture. Anyway, pag-pray natin na mag-rapture na kasi pag nandyan na raw sa Hong Kong yung Omicron. Pambira. Tindi naman yun, Pastor Tommy. Si Ted Legacy, yung pamangkin ko rin. At sabi ni Sister Nomi, I'm praying for the program tonight. Ngayon, punta tayo dito ha. Kung nagte-take note kayo, ito ang title, The Idolatrous Sin of Covetousness. Kasi nga ituloy-tuloy natin lesson natin pero tatawid na tayo from Joshua to other characters in the Bible na naging mapag-imbot. Sabi ko sa inyo, yun ang dahilan kung bakit nagkasala si Eve. Dahil inimbot niya yung pinagbabawal ng Diyos. Kaya malaking lesson to sa atin. So, punta tayo sa Colossians 3:5 sapagkat yun ang basis ng ating lesson na the idolatrous sin of covetousness. Idolatry pala itong covetousness na ito, yung pag-iimbot. So, we will go now to our lesson. And I think you are already there, my friends. So, thank God na you are praying. Kaya tama lang, pag-pray na ninyo kami mga pastor, mga kapatid. Kasi talagang kinakailangan talagang magpatuloy tayong lahat. Katulad nandun tayo kay Pastor Calyaw, pag-pray ng Pastor Calyaw kasi matindi yung kanyang malaking lote. Dapat daw merong kasing laki ng Mamba Gym. Doon gagawin niya. Sabihin ko sa inyo, magawa ang Diyos. Okay. Nandiyan na kayo.
Yun. Okay, basahin na natin. Kasi nandun sa huli yung idolatry. Ready, read. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Tignan mo yan. Sabi niya, and covetousness, at sabi niya, which is idolatry. So dito makita nyo na covetousness is idolatry. O pa rin na po ako. Maraming salamat po kay Pastor Lopez. Narating yung araw na ito. Salamat po sa classmate ko na hindi umatras, hindi lumingon, kundi nagpatuloy looking unto you, Lord Jesus, for strength, for power, for sound mind, and anointing. I bless him with Sister Lopez, Lord, and also, Lord, for the children and grandchildren. Bless also Pastor Marvin. Thank God for pastors' children who are also pastoring. Again, God, thank you for my brothers, my sisters who are also watching today. I bless them. And now, Lord, and thank you for the Alpay mga da family who will never forget to send, to support, and also, Lord, for Sister Katrina Baral, Lord, and others like Clive and Kay, like Ateni and Anton, like Gerald and Abby, like Ashok and Ria. Also for Sister Feli and Rambo and others, Lord, who are also supportive to thy work. So bless them all and just undertake for those who need healing today. In Jesus' name, amen. Oh, nanonood si Ma'am Jean Lopez Bayani. Ayun. Oo nga pala. May mga namit kaming taga-inyo, sister. Oo. Sabi nga ni Sir Mario Maragon, mas gusto niya raw mag-hepe doon sa Kalayan kasi mapayapa ang mga tao doon. Kaya ayaw niya halis doon. Sir Mario, kung nakikinig ka, congrats dahil yung anak niya na pumasa sa teacher's board. Tingnan nyo nga naman yun. So, salamat po, Panginoon. Oo, kaya mga kapatid, yung mga pumasa sa teacher's board, pagpalain kayo. Hello, sabi ni Brother Jason Del Pilar. Nandyan si Pastor Darwin Kaalim. Talagang, Pastor, salamat sa pagtulong mo kay Pastor Reggie. Ganun naman talaga tayo. Oo. And pag-pray natin si Pastor Romeo Baneg sapagkat sabi niya, nag-hire daw ng bulldozer at niplat yung kanilang laglagyan ng building. Kaya sabi ko, Lord, salamat po sa mga supporters kasi sabi kay Pastor Baneg, by faith lang talaga. Pastor Baneg, pag maghukay ka na, nandyan kami, magdala kami bakal simento. Muna. Ayun, Pastor Gilbert, narinig mo ako. Okay, Pastor Bukel, narinig mo ako. Oy, pinsan na LB Carmo Cremondo from Bataan. Alam mo, natutuwa ako sa mga pinsan, pamangkin, apo na nandyan sila mga Baptist churches. Okay? So, congratulations sa inyo na nanonood. Now, tayo dito. And remember, sa Bible kasi, sabi na Apostle Paul, hindi lang hanggang advice, hindi lang hanggang instruction, kundi meron reproof, may rebuke. Dahil sabi na Apostle Paul, kayo talaga, sabi na Apostle Paul, dapat karne ang kinakain nyo. Hindi puro gatas para naman maging supporter kayo. Sabi na Apostle Paul, basahan natin Hebrews chapter 5 para sabihin nyo na nag-iimbento naman yung Sligasi. Alam nyo, maganda yung Bible Baptist talaga. Bakit? Basahan natin Bible Kaya kayo na young preachers, katulad ito mga nanonood na young preachers, di ba? Pag-aralan nyo ang Bible ready. Nandiyan chapter 5. Sabi niya sa verse number 12 hanggang 14. Kaya ang pinag-aaralan natin dito, medyo matigas na. Pantake mo, the idolatrous sin of covetousness. Kaya marami dalawa nang nagpadala ng kanilang bonus. Bakit? Kasi hindi covetous mga to Salamat po sa inyo Okay, ready? Read.
For when for the time ye ought to be teachers, have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. 13 na tayo. 13. For everyone that useth milk is unskillful, hindi makapag-solwining, hindi makapag-support, kasi covetous nga. Is unskillful in the word of righteousness, for he is a baby. Naku, baby, 20 years old ka na, baby ka pa, hindi mo pa naintindihan ng supporting the work. Pero kayo na nandyan, ay hindi kayo takot makinig sa mga karne. Bakit? Look at verse 14. But strong meat, bulalo daw yan. Malakay 3:10, bulalo na yan. But strong meat belong to them that are of a full age, matured, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ako sabi ko sa inyo, salamat ko sa mga membro dito sapagkat tulad nga yan, ay talagang may pambili na naman tayo ng plywood niyan. Ako salamat po. Oo, mga kapatid, ha? O katulad yan, tapos na yung bahay ni Pastor Paulino dun sa Bantay Solana. Dahil sa inyo yun eh. Kaya tuwa Pastor Paulino, maliban na nasemento yung loob ng chapel niya, yung kanyang bahay na dun. Pwede nang tirahan. And you know what? Yung bed kong isa made of bamboo, ni-donate ko dun. Ay, ang ganda ng bed kong yan. Made of pasingan. Alam mo, ibig sabihin ng pasingan, hindi mabubok-bok na kawayan. Di ba, Sister Estela de Mata? Maraming pasingan dyan sa inyo eh. Oo. Salamat. Yes. Now, tatay rito mga kapatid. The definition of covet. Muna, covet. Mamaya na yung covetous. Covet means to wish for, bambihira naman yan. To wish for enviously. Nainggit kaya gusto ko rin yung kanilang ari-arian o kaya, alam niyo mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi umaagwat Pilipinas. Pakinggan niyo ako. Covetous eh. Oo. Kahit sa ministry, church na sila. Tapos punta pa Amerika. Hingi pa ng pera doon. Covetous yun eh. Ay turo sa amin ni Pastor Howard Quinlan, kami ni Pastor Lopez. Go to Proverbs 27. Ang gagawin mo, you feed your people with milk muna. Okay? Salvation muna. And then later on, doctrines. That you are a soldier of the cross. And once saved, always saved. So there's no time to think about going to hell. Bakit? Hindi ka na itapon sa impyerno eh. Ang gagawin mo ngayon, sabi ni Apostle Peter, to grow in grace and in the knowledge so that you will become like Peter, who was already a grown-up Christian in Acts chapter 15. Kaya sabi niya, tumayo siya, men and brethren, may solusyon yan. Ganon yung mga matured. Kaya kayo bang nanonood, dapat wala kayong problema. Bakit? Sa Pilipinas tayo. Maraming blessing dito. Kaya nga sabi ng sister kanina, nakausap namin, alam nyo, talagang nagising ako nung nagpa-massage daw sa bulag. Mantakin mo yun. Sabi nila, masaya sila nagmamassage. Pagkatapos may mga tao kompleto, may mata, may kamay. Ayun, magreklamo pa pang naghugas ng plato. Sabi niya, dapat wala tayong reklamo kasi nakakakita tayo, nakakakilos tayo. Sabi niya, yan, walang ginawa kundi mag-ML. Alam niyo, hindi tayo productive kung ano. Salamat, nag-amen si Pastor Magigad. Tingnan mo yan, mga kapatid. Now, covet means to wish for enviously. Ay, sabihin ko sa inyo, ganyan nangyayari. Walang mangyari sa atin kung ganun, yung covetous na we wish enviously. Bakit? Hindi tayo magkakamukha eh. Kaya kontento na ako sa mukhang ito. Kahit may kulubot. Bakit? May tinatawag na law of redemption na pagdating ng araw, all of us will become like Jesus. Di ba? Ang ganda nun. Kaya excited ako sa second coming. You know why? Kasi dapat mag-rapture na. Dahil lockdown sa Israel.
Dahil itong Omicron na ito, sabi ng Israel, has no antidote. Wala. Yung mga vaccine daw ngayon na pwede sa COVID, wala daw. Kasi Omicron is a Greek word sa 15th letter of the Greek alphabet, which is higher than Delta. Delta kasi hanggang letter D yan eh. Di ba? Alpha, pagkatapos, Gamma, Kappa, pagkatapos Delta. And then, tuloy-tuloy ka, 15th letter. Kaya sabi nyo, matindi itong nangyayari sa atin. Oo, yes. Ay, salamat naman kay Ma'am Esther. Kahit nagtatrabaho eh. Naglalagay ng dito, pangalan, earphone. Oo nga pala. Bibili din ako ng earphone kasi alam nyo, gusto ko rin matulog na naka-earphone ako. Anyway, tuloy natin to, mga kapatid. Next na definition ay to desire what belongs to another. May matindi yun. To desire, sana ganyan din sapatos ko, ganyan din eyeglass ko kay Pastor Legacy na double vision. No? Kasi itong eyeglass kong ito, ginamit ko yan na si Ru Maragon, salamat po. Ginamit ko yan sa mga tao na hindi naniniwala na Jesus ay 100% God, 100% human. Diba, Ma'am Alma Omnas? And Sir Tentoko Tejano, Jendiel. Lalaki ba ito, babae? Hindi ko alam kasi marami kayo nakapicture. Sabi ko, ang eyeglass na ginawa niyo kako ay double vision. Ibig sabihin, kung sa labas ako, magiging, mantakin mo, magiging sunglass. Pag nasa loob ako, ganito, maging eyeglass. Ganon din si Jesus. Sabi ko, isa lang si Jesus, pero sabi ng Bible, as you read your Bible, He is both God and man. Isa lang itong eyeglass ko, pero pag lumabas ako, magiging sunglass. Pag nasa loob ako, magiging eyeglass. Naintindihan ba nyo yun? Hindi ko maintindihan eh. Ngayon, many people don't understand, but you must understand what the Bible said when Jesus said, I and my Father are one. Ganun yan. Punta ka sa Isaiah 9:6, tinawag nga everlasting Father si Jesus, di ba? And tinawag yung mga disciples sa John 21, sabi niya, children, do you have any meat? And sabi ni Jesus, it's not me who is speaking. My Father that is in me is speaking and He doeth the work. Kaya ihiwalay natin yung deity niya sa humanity niya. Ganun yun. Kaya mga young preachers, you must understand na talagang all the alphabet are occupied by Jesus. Don't you know that, letter A, advocate. Letter B, bread. Letter C, creator. Letter D, deliverer. Letter N, Nazarene. Ganun yun eh. Ano yung Z? X, Y, Z. Ano yung Z? Zion's Messiah. Y, Yahweh. Ganun, pampira naman ang tindi naman ng biblical information natin. Ganun, as you read your Bible, you can find these titles and names ni Lord Jesus Christ. Katulad ng Prince of Peace. Emmanuel. Narinig niyo yan mga kasama? So, salamat po. At nandiyan kayo. Next na definition. So, nakuha na natin yung to wish for enviously. And the next to desire what belongs to another. And then next is to feel inordinate desire. Bambira naman. For what belongs to another. To feel inordinate desire. Yung bang hindi ka nais-nais na desire pero gusto mo. Ay, sabi ko sa inyo, kinakailangan talagang labanan natin yan, mga kapatid. Mabuti sa amin na mga senior citizen, talagang, sabi ni Pastor Darwin, kumukupas na. So, salamat. Next. Next, covetous means inordinate desire for wealth or possession. For another's possession. Hindi ho masama, di ba, Eleanor Carmoc Dagikan, na tayo ay may wealth. As long as wealth should be, our servant. Ganun yun eh. Hindi ba sama yan? Si Abraham nga eh.
Mga membro nga namin dito, wealthy mga yan, pero padala pa rin sila ng kanilang mga envelopes. Salamat. Tingnan yan, ha. Next, having craving for possession. Pambira naman mga definition na ito, ha. Inordinate desire for wealth and possession. Kaya may mga tao na talagang napahamak. You know why? Kita nilang kapitbahay, meron bagong sasakyan. Sabi ng misis, tayo lang nagta-tricycle. So sabi ni Mr. Sandali, misis, may nagsabi sa akin na pag nag-deliver ako ng isang kaban, may 1 million ako. Sabi ni misis, anong klaseng kaban yun? Bigas, palay? Misis, huwag kang maingay. Basta pupunta ako sa Cordillera. Nagkodelikado na. Anyak, di ko dadagit Cordillera. Sister Omna sa, yes, there's power in prayer talaga. Sabi nung nahuli niyan sa Isabela, galing sa Kalinga. Sabi ng pulis, bakit hindi lang kayo magtanim ng palay doon para naman mabuhay kayo matino? Ay kunana, no palay, sir, ke may 1 kilo, 15 pesos, ti palay. Ngem detoy. Rinibo detoy, yun kunana. Kaya mo, sir nga, kagudwa tayo. Sabi ng pulis, nasa CCTV tayo. Okay. Hindi ko naman sinabi. Totoo yan. So, inordinate desire for wealth. Totoo yan naman yun. In fact, may kaibigan kami, nakabili nga talaga ng pick-up. Pero alam niyo mga kapatid, yung pick-up isinama sa Recom. Nandun yung pick-up hanggang ngayon sa Recom. Hinila yata, dinala sa PIDEA. At saka yung na-involve, nandun na ngayon, nasentensyahan. Umiyak nga yung babae. Sabi niya, darling, sabi niya, bakit ginawa mo yun? Sabi nung lalaki, mahal na mahal kita. Gusto ko naka-aircon ka rin pag nag-blackbay kayo. So, alam niyo mga kapatid, mga babae, pakinggan niyo ako, huwag na kayong mag-demand. Pwede ba? Kung meron kayo dyan, tricycle o kaya bicycle o kaya unicycle, sige, sakyan nyo. Hindi yung tayo na lang walang Ranger, tayo na lang walang D-Max, tayo na lang walang Innova, tayo na lang walang Isuzu, Suzuki, Ajinomoto. Ay, walang mangyari sa atin kung ganyan, di ba? Sa Ma'am Emilita, Kalisaan, Bundang, tama lang yon. Alam nyo, kami mga senior citizen, katulad ni Manang Emilita, hindi na kami nagdi-desire ng mga bagay na ganyan. Bakit? We are content of what we have. Totoo yan, preacher liban, di ba? Kaya maging successful kayo mga preacher at mga pastor. Pag kayo ay, alam ninyo, yung tinatawag na antidote for covetousness. Ano yung gamot sa covetousness? Ano yung gamot? Letter C din ang nasa Bible yun. Ano yun? Para hindi ka na magnais sa kagamitan ng iba. Ano yun? Alam niyo sa Apostle Paul, sabi niya, hindi ko nakuha ito sa University of Damascus. Hindi ko nakuha ito sa Pharisee College sa Jerusalem. Nakuha ko yan nung ako ay nakilakad when I walk with Jesus. Pakinggan na natin kung saan ang antidote, pangharang, panlaban, pampasabog sa covetousness para masaya tayo araw-araw. Kaya may mga tao naglalakad masaya, you know why? Natagpuan nila yung pang-boxing pang-harang, pang-pasabog sa covetousness. Basahin natin ngayon sa Philippians 4. Yun, tama ka, Brad. Yes, tignan nyo, nahulaan niya. Tinuhulaan ni Pastor Frank. Talagang totoo yan, Pastor Frank. Kaya pinakamasaya kang tao dyan sa Piat. You know why? Kasi, alam mo yung chapter 4, verse 11. Ano yung sabi niya? Sabi ko sa iyo tingnan niyo yan. Hindi makuha yan sa mga universities. Don't you know, may mga tao kilala namin.
Ay, ang yayaman, pero nag-aaway sila mag-asawa. Oo, totoo yan. Kasi galing yung misis sa malaking supermart sa Robinson. Pagdating dun sa parking lot, nag-aaway silang. Dami naman nilalagay. Alam ba kung bakit? Kasi nakalimutan daw bumili ng ice cream. Pambihira. Hindi na. Boy, kami dito, pag ice cream, marami dito dumadaan. Kling, 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 kling. Aba, okay na yun sa amin. Di ba, Pastor Bukel? Okay. Ready? Read. Not that I speak in respect of want. Yung want yan ay respect of lacking. Ano po? For I have learned in whatsoever state I am. What? Therewith to be content. Yan. Content. O, basta content ka. Ang sarap ng matulog. Totoo yan, kapatid. Kaya nga sabi ni General Alex Taguido sa akin, Ate Glo, na sabihin mo huwag ka akong kalimutan ni Sir Alex pagdating ng bola-bola, ha? Okay. Uba, nandyan si Pinsan, Nelly, Pagad, Uni Balag. Okay, tingnan nyo. Ang ganda ng pag-upo mo dyan, sister. Bakit yellow ka naman? Palitan mo naman damit mo dyan. Magiging red naman, pinsan. Alam nyo mga kapatid, yung content na yan. Yan ang pinaka-keyword para masarap ang tulog. Ito sabi ni Sir Alex sa akin. Pastor, senior citizen na tayo. Alam mo maganda sa atin ngayon ay maganda yung oatmeal na walang sodium. Ay, sinubukan ko nga. Meron palang oatmeal walang sodium. Basahin mo. Totoo yan. Ay, sabi ko sa inyo, ang gandang gaang ng buhay mo. Tapos lagyan mo ng milk, adult milk, o kaya unlean milk. Tapos nakabili kami. Nelly, Pagad, Uni Balag pala. Hindi, binabaliktad ko siyo. Sorry, pinsan, ha? Boy, matindi itong pinsan na ito. Meron siyang pamangkin ikakasal sa 28 ng December. Anak ni Pastor Pagad. Ang ganda ng bride nito, Ma'am Nelly, ha? Dawat punta kayo. Oo, para makita ang building ng pinsan nyo na ganda. Oo. Anyway, pinsan pamangkin, di ko alam. Basta magwapong tao yan. Ito Martin. Sabi ni Sir Alex, Pastor, dapat lahat ng kainin mo, prutas, i-blend mo para matagal pang buhay mo. Abay, sinubukan ko nga. Pati sili, Pastor Darwin, ni-blend namin. Ay, hindi na ako nahirapan. Bakit? Maganda pala. Kaya hanggang ngayon may sili kami. Diyan ako naka-recover sa COVID. Totoo yan. Kaya kayo dyan, hindi pa makain ng sili. Kahit konti lang. Sabihin ko sa inyo, titibay kayo. Okay? At saka mawala yung tigyawat nyo. Okay, tanda tayo rito. Having craving for possession. Yan. Ay, wow naman. Punta kayo. Madali lang naman San Jose, punta kayo. Kasi mag-airplane kami kasi ni Pete. Dahil meron kaming nakuhang papuntang Manila. Tapos mag-bus kami ang San Jose. Balik uli, matulog kami Clademi. Lipad uli ito Gigaraw. Kasi masakit ng balakang ng senior citizen sa land transportation. Totoo yan. So pag-pray mo ako, Ma'am Nelly, kasi may nagkagusto sa akin. Pero sabi ni Pete, Papa, bahala ka dyan sa buhay mo. Okay, tuloy natin ito. May nagkagusto sa senior citizen, pinsan. Okay. Yun. Thank you, sister. Okay. Next, to wish for with eagerness. Kaya pala sinabi idolatry ito. Covetousness is idolatry, sabi na Apostle Paul. It's because kung anong focus ng isip mo, imagination mo, i-meditate mo, nakatuon pala dun sa gusto mo na na mangyari. Halimbawa, either opposite sex or a material na bagay. Sasakyan, nakakita ka sa brochure na gandang sakyan. Pagtulog mo, yung pa rin iniisip mo, hindi ka makatulog. Ganun. Red pa naman yung sasakyan. Ganun. Yan ay covetousness. You make that as a center of your imagination.
and meditation. Dapat i-meditate mo kung anong sinabi ng Diyos. Kaya nga sabi rito, yung mga nag-meditate, nag-iisip, nag-imagine, at nagme-memorize, at nguya, nagmuni-muni ng salita ng Diyos, araw at gabi, may mangyari sa kanilang mabuti. Katulad sa amin ni Pastor Lopez. So, basahin natin kung saan nakalagay yan. Psalm 1:1 hanggang 3. Dahan-dahanin natin. Kaya mapalad tayo pag nag-meditate tayo sa mga promises of the Lord. Mangyayari. Kaya nga pasalamat kami sa Alpay mga Da family at Baral family. Silang nauna para, kasi bonus month ngayon. Maraming salamat po. Pag-isabi lang, hindi ko nasabihin kung magkano. Baka may aabang sa akin dito. Nahirap na, di ba, Sister Rosalina? Ha? Sabi ka, Brother Aram, kay Dan at saka si Daniel. Ha? Ready? Read. Psalm 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ayun, tingnan niya. So sabi niya doon sa verse 1, mapalad ka dahil hindi ka covetous. Yan ibig sabihin nito. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Kasi counsel of the ungodly, sige, kunin mo yan. Kaya mo yan. Ikanito naman, kaya mo yan. Kilala mo naman yung inchik no na sila nagpo-produce ng ganito. Oo. Oh. Nor standeth in the sinners, nor seated in the seat of the scornful. Yung tinatawanan kami na nagtuturo, kayo dyan nanonood sa television, huwag nyo kami pagtawanan. Kasi pag dumating yung Omicron na yan, ay tapos kayo. Verse 2, sabi ng verse 2, where will you focus your imagination? Verse 2 said, but his delight is in the law of the Lord. You meditate on what God said, and in his law that he meditate day and night. I-meditate mo yung Psalms 91. I-meditate mo yung Psalm 23, Psalms 37. I-meditate mo yan. Something good is about to happen sa you when you draw closer to Jesus. Verse 3, what will happen to those who meditate on the word of God? Because ang kanilang mindset is more on God, because God holds everything into his hand, including good health, wisdom, and understanding, even wealth. At sabi nga niya, I'm looking for a person whom I can trust with my wealth. Jeremiah 27 verse 5. And ano ang result? Kung ikaw ay hindi covetous, look at verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in its season. His leaf also shall not wither. His leaf also shall not wither. But whatsoever he doeth shall prosper. Yun. Salamat po. Sabi niya, thank you. And then verse number, ayun. O ba, ma'am, omnas nandiyan ka pala. Ijay kalingga kayo yan. Yeah. Ready. The ungodly are not so. Yun, kasi mga ungodly, mag-peak yung kanilang buhay pero mag-collapse din is because puno ng corruption. But are like the chaff which the wind driveth away. Totoo yan. Marami na ako nakita dyan. Gaganda ng bahay ng araw. Ngayon, haunted house na. Verse 5. But therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. At sabi ng verse 6, for the Lord knows the way of the righteous. Di ba ang ganda nun? Na the Lord is so near to us when we walk with Him. But the way of the ungodly shall perish. Totoo yan. As I said, may mga tao na matanyag nung araw. Oo, matatanyag. Pero they perish. Wala na, hanapin mo. Sabi nga ng Bible, wala na. It's because they were in a group na puro covetous. Matakin mo yan. Puro covetous. Ay, sabi ko sa inyo, totoo yan. Kami ni Pastor Lopez, marami kami nakitang ganyan. Dahil sa covetousness nila. Tasla Amerika. Pagdating dito, ilit-liit lang kami. Kayo, wala kayong pera. Kami meron. Sabi ko naman, may bigas kami. Bigas. Ang dami kong bigas. Binigyan si Pastor Collado. Pastor Gilbert. Sino pa? Binigyan ko. Pastor Manny. Meron pa. Meron pa akong bibigyan. Oo, totoo yan. Kasi dumating ilang kaban yun. 3 kaban. Oo. Pinamigay ko ng iba. Oo nga pala, nabigay kami kaya Engineer Pawig. Ayun pakihugas lang sister yung pakihugas lang sister yung bigas kasi sa amin mga isnag. Yun ay kupag.
Kupag, ibig sabihin, inani pa nung 2020 yung kupag. So, pasensya kasi anyway, makain naman. Okay. So, gagawin natin mga kasama. Huwag na tayo maging covetous. Totoo yan. Kaya nga, hindi umunlad yung iba. You know why? Mantakin mo. Meron nagpa-aircon ng building dito sa lugar namin, Pastor Lopez. Ay yung iba, pinilit na nagpa-aircon. Tuloy, hindi makapagsuporta ng mission kasi ang mahal nga naman mag-maintain ng aircon. Oo, kami dito, walang aircon. Bakit? True and true yung hangin dito sa amin. At yung mga Kristiyano dito, galing sa mahihirap kaya nakaka-adjust. Alam mo kung galing ka sa mahirap, kahit walang aircon, okay lang. O, katulad nung nag-brown out dito, ang sarap pala matulog. Kahit walang electric fan, kung sanay ka. Pasanayan lang yan eh. Kasi adjustable ang katawan natin, di ba? O, kayo dyan na lumaki sa aircon, naku, delikado, di ba, Ma'am Kadya? O, sige niya, Ma'am Kadya Palatan Kaleda, yun, asawa ni Joey. So, nasa introduction pa lang tayo ng covetous, pupunta tayo sa mga tao ng covetous. Naalala ninyo yun? Ano nangyari kay, bago ako kasi nagbaser na si RBC, o kayo mga RBC, maraming salamat sa pagpapalabas nyo sa aming programa sa inyong television station. Kasi marami akong na-meet na sabi, ikaw pa rin nakikita ko sa television. Pasalamat ako na na-meet kita, sabi. Akala mo, ikaw naman artista. Hindi ko artista. Hindi ako nag-aarte dito. I'm telling you the truth that Jesus loves you, Jesus cares for you, and Jesus will make you cross the river of life sa likod ko. See? Now, punta tayo doon. Anong nangyari doon sa covetous men? Doon sa pinag-aaralan natin. Wala nga tuloy may. Totoo yan, kapatid. Mantakit mo. Kasi gusto daw nila ipakita sa mga taga Manila yung building nila, naka-aircon, ganun. Abay, mantakin mo, meron pa akong kasama dito. Nasa baryo, nagpa-aircon, tuloy ayaw yung mga farmer papasok kasi syempre may putik pa nila at kinakailangan daw magtanggal ng sapatos. Abay, pag tinanggal naman sapatos, makita yung mga kuko nila na parang kukong agila, mas lalo nahiya. Kaya dito, adjustable tayo. Punta tayo sa 7:21 ng Joshua. Itong ginawa ni Achan, hindi napigilan ng kanyang mata tumingin dun sa mga bagay na bawal. Ready, read. When I saw, sabi ni Achan, among the spoils, a goodly Babylonish garment for my wife. Ay, wala pang for my wife yan. And 200 shekels of silver for my children, and a wage of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them. I desired to have them. Sabi niya rito, I feel a desire of this possession and wealth to be with me. Ayun. Tuloy. Para sa Diyos yan eh. Remember? Then I coveted them and took them. And behold, they are hid in the earth in the midst of my tent and the silver under it. Tingnan niya, walang nakatago na hindi malalaman. And sabi ni Joshua, dahil kumuha ka ng bawal. At yan ay para sa gawain ng Diyos. Remember yung pinag-aralan natin na maipon ito ayon sa 1 Chronicles 26:27, di ba? Basahin muli natin para malaman ninyo na anything that belongs to God, don't touch it. Please lang. Tulad ng ginawa ng mga kapatiran dito sa church na ito. Tulad yan, meron naman daw magpadala. Boy, tama lang. Tama lang yon kasi huwag niyong itouch yung para sa Diyos. Naintindihan naman yung Malakay 3 at saka Leviticus 27:30 at Numbers chapter 18, di ba? Verse 20-21. Ano sabi niya? Verse 27. Ito yung pinaghahandaan nila Joshua. Ready, read. Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the Lord. At nangyari sa 1 Chronicles chapter 29, sabi ni King David, ito na yung galing sa spoils of war, gawin yung para sa temple. You see, mga kasama, totoo yan. Look at this. Why do we have buildings today and properties? Because they were won
as we battle the enemy and win the people, and they became givers, they became generous to build the ministry. Ganun yan mga kasama. So never touch anything that is exclusive for the Lord. Ano sabi ng Joshua? Dahil ganyan nangyari. Verse number 24 and 25. Okay? Kaya, introduction lang tong about covetousness. O yung pamangkin ko, na Tita Andaya and the family. Talagang, alam mo, believe ako sa retired na supervisor ng DepEd na ito. Hindi nag-absent yan, basta tinanggap niya yung kanyang pension. Padalala agad sa uncle niya. Para sa ministry. At masaya siya. You know why? Kasi, yung naiwan, maraming nararating. Kaya, kamusta na kayong tindahan nito? Baka naging grocery na yan, ha? Dati, sari-sari store. Naging grocery na. Di ba, Ma'am Peli? Maraming salamat din, Ma'am Peli, ha? Kahit nasa London kayo, hindi mo kami nakakalimutan dito sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, ay, sabi ko sa iyo, gumagandang Pilipinas dahil kayo hindi nakakalimut. Ready? Nandiyan na kayo. Ready? Read. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah and the silver and the garment and the wedge of gold and his sons and his daughters and his oxen, kawawa naman yung mga hayop na yun, and his asses and his sheep and his tent, pati yung gawang telon ang ganda-ganda, and all that he had. And they brought them unto the valley of Achor. Verse 25, and Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stone him with stones and burn them. Them, kasalmang anak niya, misis niya, at lahat with fire. After that, stone them with stone. Alam yung mangyari sa mga covetous, ha? Alam yung mangyari sa mga covetous? Ay, malinaw sa Bible yan. Pakinggan natin, ha? Ephesians 5:5. Pero basahin uli natin to next time. Mangyari sa mga covetous. Mga taong walang naisip kundi worldly, material na bagay, kung paano sila maging masaya dito sa lupa. Walang kaligayahan dito sa lupa. Only Jesus can make you happy. Don't you know that? And joyful. For this you know. This you know. That no whoremonger, number 1. Nor unclean person, number 2. Number 3, nor covetous man who is an idolater, sabi niya rito. So, may tama lang yung lesson natin na the idolatrous sin of covetousness. At sabi niya, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Ay, takin mo yan. Kaya panahon na para bitawan na natin ang mga bagay na hindi sa atin, ha? O halimbawa, may asawa ka dyan, sabi ng asawa mo, hindi mo asawa, bitawan mo na yan. O, yan, o meron kang kinakasama dyan na may asawa. Narinig yan, mga dalaga. Bitawan mo rin. Gusto ba ninyo meron, you will not inherit the kingdom of Christ and of God? Narinig yan. I warn you because hell is waiting for all people who are idolatrous. And sabi ng lesson natin, covetousness is idolatry. The one that you focus your mind on, the one that you set your dreams on. Kaya nga sabi ng Diyos, thou shalt have no gods before me. Dapat siya lang, wala na. Let him supply your need. And ask, sabi nga ng Haggai 2:8, the gold and the silver is mine. Kaya I ask the Lord. Ngayon, ginamit yung mga membro katulad ninyo. Kaya I bless you all, mga kapatid. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who understands Malachi 3:10. Make Malachi 3:11 be true to them, and also Ephesians 3:20, that everything they ask will be beyond the things that they ask, because you are a God who knows how to add, how to multiply. And therefore, oh God, we praise you and thank you for these precious people who understands that the ministry cost, because it cost the life of your Son, O Father, when he went to the cross for our sins. And Apostle Paul said, I would gladly spend and be spent. And that's what we are doing here, Lord, to gladly spend and be spent while waiting for your coming, so that when the rapture comes, many will join you in the air.
when the trumpet sounds. Rebuke Satan's demons now and heal those who need healing and prosper those who are, faithful to you. In Jesus' name, amen. Thank you.